Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ako ay masaya dahil andito ka ngayon. Ayan. Masaya ka nga ga. Masaya ka nga na nandyan yung katabi mo? Okay. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga ay Abba Father. Ayan. Ang ibig sabihin po nitong Abba ay malapit na relationship sa Ama. Hindi ko siya pwedeng ialin tulad sa daddy o sa papa o sa tatay o sa itay. Ano pa ba mga tawag natin sa ating mga tatay? Ama, ano pa? Apa. Ano ba? Sa Korean apa. Ano pa baga? Wala na, ano? Kasi ito po yung Aba ay pinaka-close na relationship sa Ama. Itong term na ito. And that is why Jesus addressed God the Father as Abba. Hindi ako pamilyar kung itong Abba ay Hebrew or kasi sa Arabic ay Baba. So medyo malapit na. Ano? When I was in Qatar, we call yung mga maedad ng lalaki, kahit lalo pag mga Indian, we call them Baba, and they feel good calling them Baba. Kung baga dito sa atin ay tatay, yung pag di mo kilala, tatay, magandang araw po, ganyan. At sa buong ministry po ni Jesus, maraming beses po niyang nabanggit ang patungkol sa Ama. At most especially sa guide na prayer na itinuro niya sa atin. In Matthew chapter 6, beginning verse 9 up to the following verses, sinabi po ni Jesus doon, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Mapapansin po ninyo na ito ay pamilyar na sa karamihan dahil ang tawag nga ng marami rito ay the Lord's Prayer. This is a prayer, not necessarying ito na ang lagi mong ipagpe-pray, kagaya ng nakagis na natin. But this is a guide. Guide kung saan si Jesus mismo nagturo on how to pray. At sa prayer pong ito, ay nagbigay po ang Panginoong Jesus sa atin ng idea, ng mga katangian ng kung sino ang Diyos Ama. Mahabang panahon po kasi na ang community ng mga Hudyo ay kilala ang Diyos bilang Diyos, but not as a Father. And this is Jesus telling to the Jews and to us that, hey, ang Diyos natin ay hindi basta Diyos, siya'y Ama. And coming from this model prayer na si Jesus mismo nagturo, ay hayaan natin na sa biyaya ng Diyos ma-reveal sa atin who really Abba Father is. But before that, let's pray. Ama naming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. We thank you for this wonderful opportunity na makapag-Sunday service. Salamat po. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Ama. Pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, O Panginoong Jesus.
At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness and for cleansing us from all our unrighteousness. O Holy Spirit, we pray na ang pagtuturo niyo po ang aming maranasan. Salamat po dahil bibiyayaan niyo po ang inyong lingkod na maituro, maihayag ang iyong salita ng may kapangyarihan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang tanging salita mo lamang ang mahayag ngayong umaga. We also pray na biyayaan niyo po ang bawat isa ng puso at tenga at isip na handang makinig, tumanggap ng iyong mga salita. Abba Father, we pray na i-reveal niyo po ang inyong sarili sa aming lahat ngayon. Magpakilala po kayo. Makita po namin kung sino talaga kayo. Na kayo ay ang aming Diyos at hindi lang kayo basta nagpapakadiyos sa amin. Marami pang kaparaanan ng pagpapakita mo ng kabutihan mo at pag-ibig mo ang iyong ginagawa. Reveal all of those characters of yours sa iyong mga anak ngayong umaga. And we are claiming, declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po for letting us experience your awesome and wonderful glory, your power, yung pangungusap niyo po at pagtuturo sa amin. Salamat po, Ama. To your loving hands, we entrust and dedicate this service. Be blessed, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Everybody say, Abba Father. Abba Father. So, once again, sabi ko nga sa inyo, from this prayer, na si Jesus mismo nagturo, ay hayaan niyong ma-reveal sa atin who really our Abba Father is. Number one, gusto pong ipakita ng Panginoong Jesus sa atin that God, the Father, is also our Father, or He is our Father. That's number one. Mahabang panahon na nung nakikinig po ang mga tao sa Panginoong Jesus, while Jesus is claiming that God the Father is His Father, marami ang nagre-react. Most especially ang mga Pariseo, ang mga pari nung kapanahonang iyon, dahil they're saying na, ay matigas ang mukha ng gurong ito. Dahil hindi niya lang kiniklaim na ang Diyos ang nagpadala sa kanya, ang kiniklaim pa niya na siya'y anak ng Diyos. Sino po nakakakilala kay Kibuloy? Taas po ang kamay. Siyempre, hindi ko naman sinasabing i-follow ninyo, i-add ninyo sa Facebook or what. And I have nothing against him. I love him with the love of the Lord and still praying na siya'y ma-restore. You know what? Si Kibuloy po, he started right. Siya po ay nagsimula na may tamang paniniwala. At nangyari nga lamang ay lumampas-lampas na, sukdo lang kiniklaim na niya na siya ang anak ng Diyos. Na siya ang begotten son. Okay? At kung nakikita natin na because of what he's claiming ay may problema kay Kibuloy, meron ako sasabihin sa inyo. Mas malaki po ang problema ng mga naniniwala sa kanya. Because anyone can claim what Kibuloy is claiming. Pero yung maniwala to that one person claiming that he is the begotten Son of God, ay may problema na ang mga naniniwala. And let me tell you, church, that starting today, kapag narinig po ninyo sa akin na ako na ang daan patungo sa Ama, iwan nyo na ako. Okay? Pag naririnig nyo na ang itinuturo ko ay kung hindi ko pipirmahan na hindi kayo maliligtas, please, iwan nyo na ako. Okay? Nagkakaintindihan tayo, church. Pero syempre, kung hindi ko naman sinasabi, huwag nyo akong iiwan. Ano naman? Okay. What I'm trying to say is this. Ano ang naiisip mo, nagiging reaction mo, every time na nakikita o naririnig mo that Kibuloy is claiming that he is the begotten Son of God? Anong naiisip mo?
May gayaan, parang mahigpit ito. Kung hindi daw niya pipirmahan, ay talagang ito'y matindi. Isipin mo kaya daw niyang patigilin ng bagyo. Siya daw ang nagpaalis ng COVID. Di ba yung mga ganyan ang kiniklaim, no? Ano naiisip mo? Talagang... Bakit ko to sinasabi sa inyo? Once again, I have nothing against Kibuloy. I love him. I still praying for him na siya ay ma-restore. Pero kaya ko to sinasabi sa inyo ay upang magkaroon kayo ng idea kung ano ang nararamdaman ng mga tao, most especially ng mga pariseyo at ng mga teachers at ng mga pare, nung panahon ni Jesus, when Jesus is like this, teaching to the crowd and saying, I am the Son of God. Ano kaya naiisip ng mga taong yan that time? Parang si Kibuloy. Kasi syempre, hindi nila alam. We are so blessed na tayo, revealed na sa atin sa biyaya ng Diyos that Jesus is the true Son of God. But for them, but by that time, hindi pa naman revealed sa kanila. At alam natin na isa sa mga possible reason kung ba't hindi talaga totally ni-revealed agad ng Diyos ang sarili niya, ng Panginoong Jesus, ay dahil syempre, baka, alam niyo yun, baka madiskaril ang kanyang plano. Dahil kung talagang obvious na ang Panginoong Jesus ay Diyos na Diyos na Diyos, at syempre, sa paraang ini-expect ng mga Israelita, ay baka hindi sila pumayag na ang Panginoong Jesus ay mapako sa krus. At alam naman natin na without atonement, kung walang pagtigis ng dugo, ay walang kapatawaran. Hindi po pwedeng hindi mamamatay ang Panginoong Jesus sa krus dahil sino ang magliligtas sa atin. Things like that. Kaya imagine that time, the crowd when Jesus is claiming that He is the Son of God. But Jesus came hindi para ipaglaban na ama niya ang Diyos Ama. But Jesus came to reveal to everyone that, hey, our God is not just our God, but He is also your Father. Okay. Nahirapan po ang mga naunang nakarinig sa Panginoong Jesus ng bagay o ng katotohanan ito. Natanggapin. Bakit? For a very long time, ito ang pagkakilala nila sa Diyos. Creator. Sila ay very familiar sa Torah, sa Old Testament, do sa mga naunang libro na authored by Moses. Sila ay very familiar and particular doon. At doon sa mga naunang books na iyon, talagang doon ay kinapakita, pinagdidiinan na ang Diyos ay creator, ang Diyos ay Diyos na nagbibigay at kumukuha, Diyos na nagpaparusa, Diyos na matuwid, Diyos ng hustisya. But hindi po na-reveal doon that God is also a Father. Bihirang mapag-usapan. At aminin man natin o hindi, kahit po sa panahon natin, kung mapapansin ninyo, majority of the songs na ating kinakanta as we worship God is dedicated to Jesus. At bibihira po ang kantang may patungkol sa Diyos Ama. Bakit? Kasi ito po ang katotohanan, hindi masyadong revealed sa tao that God the Father is a Father. Again, in Matthew chapter 6 verse 9, bungad ng Panginoong Jesus nung itinuro niya, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Bakit itinuturo ng Panginoong Jesus na dapat gayang mag-pray? Kasi nga, kitang-kita ng Panginoong Jesus na nung panahong iyon, people don't know how to pray. And if they know how to pray, their way is not the way na supposed to be ganun na dapat mag-pray. So kung maging malinaw, church, when we pray to God the Father in the name of our Lord Jesus. Lilinawin ko po once again, when we pray to God the Father in the name of our Lord Jesus. We are not praying to Jesus, but we are praying to God the Father in the name of Jesus. Is that clear? Malinaw po. Okay? Kasi,
Ito ang madalas pagkakamali, nalilito tayo. Dahil mapapansin mo na agad sa mga bata. When yung mga bata nagpe-pray, Jesus. Diba? Bakit ganun mag-pray ang mga bata? Itinuro ng kapitbahay? Hindi. Ang nagturo ay magulang. So most likely, ang magulang, hindi din alam. That is why we are so blessed na ito yung napapag-usapan natin. Okay? Kaya ito yung isa sa inuna ng Panginoong Jesus kasi kailangan maging malinaw. When you pray, pray to God the Father in the name of Jesus. Isa pang ipagdidiin ko ngayong umaga, when we pray to God the Father, we pray in the name of Jesus. Hindi sa pangalan ng kung sino pa. Okay? Baka naman Ama naming Diyos, sa pangalan ng aking kahanggan, ito muna. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. And also, it is Jesus na siyang mismong nagsabi that when we pray, pray to Father in my name, sa pangalan ko. Okay? Ano man daw ang hingi natin sa Ama, sa pangalan ng anak, ay pagkakaloob. Maybe, ito po ang dahilan kung bakit marami naman tao sa mundo nagpe-pray at maraming tao nagpe-pray sa Diyos. Pero baka kaya hindi sila tumatanggap because they're praying to God through the name of kung sino man. Kaya church, it's about time na maging clear sa atin that when we pray to the Father in the name of Jesus. Ito yung binabanggit ko kanina, ulitin ko lang Sa Old Testament, hindi masyadong kilala ang Diyos bilang Ama. Okay, para lang po kayo may idea, buong Old Testament, okay, hindi ko na isa-isahin buong Old Testament, 7 times lang nabanggit si God bilang Ama. Imagine that. Kadami-daming books, kadami-daming books ng Old Testament, 7 times lang nabanggit si Abba Father. Nakita nyo? Hindi kasi nga pamilyar ang mga tao sa Ama. Kaya pagdating ng Panginoong Jesus, yun agad ang una niyang ginawa. Hey! Gusto kong malaman ninyo na ang ating Diyos ay hindi lang basta Diyos, siya rin ay ating Ama. Tapos, mapapansin nyo naman po, sa chapter 6 ng Matthew, okay chapter 6 pa lang ng book of Matthew, ay doon pa lang ay 7 times nang tinawag si God na Father. Imagine nyo yung buong Old Testament ay kaparehas lamang ng isang chapter sa Matthew. Ganon ka hindi kakilala ng nasa Old Testament time ang Diyos bilang Ama. At para lang po alam ninyo, buong New Testament, more than 150 times po, inaddress ang Diyos bilang Ama. You see, sa New Testament lang talaga na-reveal. Ngayon lamang nare-reveal na ang Diyos ay Ama. Kaya church, bakit ito ay kailangan mapag-usapan? That our God is also our Father. Napakalaki po ng role ng mga tatay para maging malinaw sa bawat tao na ang Diyos ay Ama. Malaki ang role nating mga tatay. Pwede ko po ba uling makita ang kamay ng mga tatay? Taas po ang kamay nating mga tatay. Once again, Happy Father's Day po sa inyo. Saludo po ako sa inyo. God bless you. At this is your day. Kaya hinihingi ko po ang atensyon ng lahat ng mga asawang babae at ng mga anak. Pagbigyan niyo po kami. Araw po namin ito. Okay? Kaya kung kami na po ang pinaghugas ninyo ng plato kanina at kami na rin ho ang pinagbitbit nyo ng mga gamit kanina, ay sana naman ho ay bukas na uli masusundan iyon. Ay tumawa lamang ang mga nanay, hindi na amen. Samantalang nung Mother's Day, nung sinasabi kong humihingi ako ng pabor para sa mga nanay, ang lakas ng amen ng mga tatay. Okay? Uulitin ko pwede po ba?
na ito'y araw naming mga tatay ngayon. Oh, siya. Salamat po. Aasahan po namin yan. Ayos ka mga tatay. Ayos mga tatay. Ayan. Pati ho sa mga nasa live, ha? Hindi ho ibig sabihin ay taga-church lang ang nasa sa church ang kausap ko. Pati ho yung mga nasa live. Araw po namin ngayon, pagbigyan na ho kami. Usap na. At ito naman ho ay isang araw lang sa buong taon. Ano? Diga? Ngayon lang ulit tayo mga tatay makakaranas na tayo ang tama. Hindi ko alam kung bakit laging tayo ay mali. Pero yain na. Hindi na lang tayo napalag dahil tayo ay mapagmahal. Tama nga, Brother Hener, ano? Okay. Ulitin ko, malaki po ang role nating mga tatay. Bakit? Hindi po maiiwasan na tuwing mapapag-usapan na ang Diyos ay tatay, ay ma-relate ang Diyos at ang pagkatatay ng Diyos sa pagiging tatay ng mga tatay natin. At isang survey po ang nagsasabi na majority po ng mga hindi niya ma-appreciate ang Diyos bilang tatay ay may mga issue sa tatay nila. Example, isang teenager ang in-interview somewhere in US at ang sabi ay, nakikita mo ba ang Diyos bilang isang ama? Kagaya ng i-declare ni Jesus na ang Diyos ay ama. Alam niyo kung anong sinagot ng teenager na ito? Sorry, pero wala akong idea kung ano ang pakiramdam ng may tatay dahil wala akong tatay. Paano mo naman nga ipapaliwanag doon at ipapa-realize doon na, hey, ang Diyos ay parang ama. Sana all may ama. Baka masagot ka ng gayon. Diba? Kaya alam nyo, ito'y dugtong-dugtong, ito'y chain reaction ng ng mga kalalakihan na nagmadali, akala'y pag-ibig na, naglahok, nagkalat, at sino ang shock absorber? Ang anak. Diba? Kaya hindi po mananawa si pastor at sabihin nyo nang ako'y paulit-ulit. Do not awaken love when it's not yet time. Huwag gisingin, huwag pukawin ang pag-ibig kung hindi pa panahon. Amen ba mga kabataan? Johnny, hindi ka na amen. Ikaw ay may kachat nung isang araw, kita ha? Nung nasa sugod tayo, ang mga nasa sugod din naiyak na, ikinatawa. Kita ha? At nung sinilip ko kung sinong kachat mo, ang bilis ng kamay mo, hindi ko na nakita. Binibiro ko lang ho yan si Johnny. Wala pa naman ho yung girlfriend. Hindi pa. Ishish! Huwag niyong gagayanin yan ha. Binata na yan. Pero point ko, chain reaction yan. Hindi ko naman ipinapanalangin, pero okay lang. Galing sana kung yung naglahok, ang siya rin lamang mag-suffer sa consequences. Problema may anak. Nagkakaanak. Sabay kung kailan alanganin dahil mga puberty stage na ang anak, teenager, doon pa mapapaulot maghiwalay. Talking about divorce. Hindi nyo ako tinanong last Sunday, kaya wala akong sinabi sa inyo. Ngayon, kung maaalala ninyong itanong, after service, pwede nating pag-usapan. At what I'm trying to say is this, mga tatay, ang laki po ng responsibilidad natin. Parang wala na ngayon ng mga tatay. Kanina nung pinupuri ko yung naririyan. Malaki po ang role natin. Alam niyo po ba mga tatay na tayo ang naka-assign na pastor ng ating pamilya? Ay hindi ho, kayo ho ang pastor namin Oo nga, pero sa tahanan, tayo po ang pastor. Kaya ako po ay pastor sa church, pastor din po ako sa bahay. At kung kayo man po ay member dito sa church, pastor po kayo sa bahay. Pero wag naman pong may per service dito, may second service sa inyo. Baka naman kayo may sermon dito, kayo nagsisermon din doon.
Hindi naman nawawala yun, yung normal, pero wag namang araw-araw. Sa church show, every Sunday lang ang sermon. Sa bahay, wag namang araw-araw. Hindi ho. Bakit? Ang nanay ho ang magsisermon, ayun lamang. Malaki ang role natin. Mga tatay, tayo po ang dapat nangunguna at nag-aakay sa ating pamilya sa paglapit sa Diyos. It's about time na muli nating i-claim ang role natin. Bakit? Anong mapapansin ninyo? Karamihan sa mga simbahan, ang marami ay nanay. Mga nanay ang seeker, ang mga nanay ang lumalapit sa Diyos, ang mga nanay ang nag-aakay sa pamilya palapit sa Diyos. Kaya kung naririto ang tatay mo at ang tatay mo ang siyang nag-aakay, naglilid sa inyong pamilya palapit sa Diyos, you are so blessed. And you need to thank God sa buhay ng inyong tatay. Kung hindi pa, keep on praying. I-share mo ang live natin sa Kanya. Hayaan mong marinig, hayaan mong mapanood. Ibalik natin, mga tatay. Role natin ito. Tingnan ninyo, pagka yung may kailangang ipag-pray, anong sasabihin? O tara, pray tayo. O tatay, pwede mo ba kaming ilid sa prayer? Anong sasabihin ng lalaki? Sa asawa, ikaw na. No, it's our role. Nakagisnan lang kasi natin yung kultura na sa simbahan na ang mga mananalangin ay mga babae. No, you are the pastor of your family. Tatay, kung nanonood ka, you are the pastor of your family. Claim that. Get it again. Iyong role yon. Ikaw ang nangunguna sa pananalangin, ikaw ang nangunguna sa pag-aakay sa iyong mga anak at sa iyong asawa palapit sa Diyos. And the other way around. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ikaw ang tagapamuno. At maging sa paglapit sa Diyos, ikaw rin yun. Amen po ba, mga tatay? Amen. Kaya ako'y naniniwala na right after this service, mas dadami ang tatay na nag-church. Kukunin uli natin ang role na atin talaga. Tayo yon. What else? We will do our best sa biyaya ng Diyos to be as good, as gracious, and as kind as possible, mga tatay. Sabi nung isang tatay, bakit nung Mother's Day, puro papuri sa ina? Bakit ngayong Father's Day, pangaral at paalala sa tatay? Mamaya po, pupurihin ko ulit kayo. Huwag kayong mag-alala, balanse yan. Saka mamaya ho, may regalo kami sa inyo. Magugustuhan ninyo. Okay. Pang mga tatay lang ho yun, ha? Baka pag nakita ng mga youth at sabihin ko, kakisig, ay makahingi rin kayo. Mag-anak muna kayo. Hindi. Kailangan maging tatay mo. Paano ko ba sasabihin? Nang hindi ninyo mag-get ng mali. Basta sa tatay lang yun. Yun na. Let's do our best to be as gracious as possible. Mga tatay, at ito'y applicable din kahit sa ina o sa mga anak. Hindi po lisensya ang pagod para maging magagalitin po tayo. Ang dami po nating nai-encounter na ganyan as if they are licensed na maging masungit dahil pagod. In the first place, hindi po hiningi ng ating mga anak nor ng ating mga asawa na tayo magpakapagod. Lagi na mga sinasabi lang ay maghanap buhay. Hindi naman sinabing magpakainit ulo. Hindi naman sinabing magpakamatay ka dyan. Hanap buhay po yun, hindi hanap patay. Maliwanag ka po yun. Ang dami hong ganyan Hindi hanap buhay ang ginagawa, hanap patay parang nagpapakamatay na. Parang walang bukas. As if namang magpakapagod ka riyan, you will provide everything. Hindi naman mamaya itatakil din natin iyan. Kaya please, mga tatay na kagaya ko, I am also preaching to myself. Let's do our best to be as gracious as possible. Ang laki-laki ng role natin sa kung paanong titingnan ng mga bata, ng ating pamilya, ang Diyos bilang Ama. Nagre-reflect sa atin. Kaya alam niyo po, ang Panginoong Hesus, nung minsang napag-usapan yung pagiging tatay ng Diyos Ama, ay kinalaro agad niya. Ang mabuti daw talagang Ama ay ang Ama sa langit.
At ang mga ama sa lupa, kung ikukumpara sa ama sa langit, ay masasama. Ano? Sabi nung isang tatay, Father's Day ngayon, tas sinasabihan akong masama. Hindi naman in a sense na masama ang ugali, kundi kung ikukumpara mo siya sa Diyos Ama, ay talagang nagmumukhang masama ang pinakamabait na tatay pag ikukumpara sa Diyos Ama. Kasi gustong ipakita ng Panginoong Jesus na, hey, alam ko may tendency kayong mga tao to look God the Father kagaya ng kung ano nakikita nyo sa inyong mga earthly fathers. Pero gusto ko lang maging clear. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Hindi kagaya ng iyong ama ang ama mo sa langit. Ano ang description ng Panginoong Jesus? Na kung ikaw ay humingi ng isda, hindi ka bibigyan ng ahas. Kundi bibigyan ka talaga ng isda, hindi kagaya ng iyong ama rito sa lupa. Meron ho ba ritong ama o tatay na nung may humingi ng pagkain sa iyong anak, ay binigyan mo ng ahas? Hindi naman. Pero ang gusto lamang pahiwatig ng Panginoong Jesus doon, limited tayo. 'Di ba? Sino rito yung anak mo humingi sa iyo ng iPhone na hindi mo talaga kaya, ibinigay mo yung Android? At least cellphone. 'Di ba? Eh ano bang gagawin? Ito po hindi kapintasan. Pero ito po ay pagpapakita ng kung ano ang totoo. Mga tatay, we're so limited. And don't feel sorry kung ikaw ay limited. Ipinapakita lang ng Diyos sa atin na at the end of the day, yes, you are the tatay of your family, but I am your tatay, so as your family. Ako ang tatay talaga ninyo. Yun ang sinasabi ng Diyos. Okay? At di ba ang Panginoong Jesus na rin naman ang may sabi na sa iyong kakulangan, ako naman ang magpupuno niyan. Sa iyong kahinaan, doon ako malakas. Kaya mga tatay, nakagaya ko, kung ang kahinaan natin ay temper, tayo ay mabilis magalit, let's ask God, Lord, ayoko naman po ng garin eh. Ayoko kong lalaki ang mga anak ko na ako'y mainitin ang ulo. Tulungan niyo po ako. At ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Lahat ng humihingi ay makakatanggap. Lahat ng kumakatok, pagbubuksan. Lahat na naghahanap, makakatagpo. Isa pang nakikita ko, marami pong tatay, sobrang misinterpreted ng anak at ng asawa. Malaki rin ang role ng language of love. Kaya alam niyo po, bago pa ikasal, yung counseling, napapag-usapan na yan ng magpakasal at nung magpapakasal. No, the language of love. Alamin mo kung ano ang language of love ng partner mo. At most of the time, ang tatay, ang language of love natin is to provide. Para sa atin, pag tayo nagpo-provide, yun ang pagpapakita natin ng pag-ibig. Ang problema, minsan, hindi lang iyon ang kailangan at hinahanap. May kilala ko, kumpare ko pa nga. Pero hindi taga rito at wala dito. Ang language of love ng kanyang tatay is to provide. At hindi basta provision, big time. Talagang madami. Maganda ang hanap buhay ng tatay niya. The problem is, yun lamang ang language of love ng kanyang tatay. Just to provide. Samantalang sila ay longing for time. Time. Nahingi ng time. Hindi maibigay. Dahil para sa tatay, I'm doing my part. Kinausap po natin yung pamilya. At simula po nung nagkausap-usap ng gayot na klaro. Alam niyo po, anong nangyari? Every Sunday, kasama na nila ang tatay nilang mag-church. At right after mag-church, lagi silang kumakain sa labas, magkakasama. Doon lang nagka-time, magkakwentuhan. Alam nyo, mga mid-20s na yung mga anak. Habang panahon na akala ng tatay, he's doing the right thing. Yun pala, kulang, mali. Hindi pala dapat ganun lang. May mga pagkakataon talaga, hindi natin may iwasan sa pamilya. Magkakaroon talaga ng mga kiskisan, pag-uusap. So please, do not avoid healthy arguments. Church, may mga taong ganun. Wag nang sabihin, wag nang ipaalam nang hindi na magkagulo. Ayoko nang magkagulo.
ng kaiiwas, hindi na deal, nagsilakihan na mga anak, nagsitandaan na ang mga magulang. At nung nasa deathbed na, sa halip na umiiyak ang anak, ay sinasabi pa sa ama, wala kang kwinta. Ang sakit naman noon. Kaiiwas sa arguments. Kung healthy ang argumento at kailangan mapag-usapan lalo sa pamilya, pag-usapan. Ay magkakagalit ho, maiinit ho ang ulo, palipasin. Huwag magpupulong ng mainit ang ulo dahil karbukyak. Sino hong nakarinig na ng mag-aama, mag-iina, ay nagpabaranggayan pa? Nangyayari yun. Kahiya-hiya. Sigurado kung kayo bidang-bida sa barangay nyo pag gayan. Hindi na natin kailangan paabutin sa gayon. Palamigin muna. Huwag mag-usap ng galit. Huwag din naman patagalin ng galit. Baka naman yun na ilang taon na, hindi pa nag-uusap dahil galit pa raw. Ay, tigil-tigilin na. Ano ang bilin ng Bible patungkol sa galit? Kung ikaw ay magalit, huwag hayaang lubugan ng araw ang galit. Ang tanong nung isa, paano raw kapag kagabi na galit? Ay di huwag hayaang sikatan ng araw. Ang ibig sabihin lamang ng Biblia doon, huwag patagalin. Napag-usapan na rin natin minsan yan, pag pinatagal mo, ay nagkakaroon daw ng foothold ang demonyo. Nagkakaroon ng tungtungan, nakukontrol ka dahil sa iyong galit. Anyway, once again, mga tatay na kagaya ko, let's ask the grace of the Lord na tayo, kung paano ang Diyos ang may gracious, ay maging gracious din tayo. Isa pang napapansin ko, bago tayo mag-proceed sa number 2, dahil ako po nagsisimula ring tatay. Ang akin pong panganay ay 7 years old at yung pangalawa po ay turning 4 ngayong June. Ito po napansin ko. May tendencies tayo mga tatay to deal ang ating mga anak as if kaedad natin. Pastor, ang akin naman mga anak ay mature na, mga 20 ng mahigit. Again, hindi mo pa rin sila kaedad. Iba na ang pinagdaanan natin mga tatay, mas mahaba, mas marunong, mas wise tayo sa buhay. So please, wag naman agad-agad tayo mag-e-expect na ganun din ang level nila. Kung ile-level mo yan, kung ikaw ay 50, ikaw ay level 50. Ang wisdom mo, level 50. Ang iyong karunungan sa buhay, level 50. Tapos, pinagdidikdikan mo ang iyong level of wisdom sa level 14. Level 17. Samantalang yung mga level ng yan, mga edad na yan, hindi pa nga nila sigurado kung sila'y lalaki o babae. Lalo na sa henerasyong ito. Hindi nila sigurado kung sila bagay mag-i-engineer dahil di nila alam ang spelling ng engineer o magbi-businessman dahil nalilito rin sa spelling ng business. Sasabay ka pang sasabihin mo, wala ka pang kabait-bait nung aking mga panahon, ako'y may bait na ng gayang edad. Nung panahon po natin iyon, wala pa pong gadgets. Ngayon ho, may gadgets na. Saka, it is always unfair to compare. Again, anong sabi ko? It is always unfair to compare. Please lang. Huwag naman nating laging ikukumpara. Magkaiba ang henerasyon natin. Ang generation nila, pag-usapan ng sugod Sino mga nakasama ng sugod sa Rosario, di ba? Si Sister Lenny, Napag-usapan niyan. Ngayon, ang mga kabataan, pag nai-stress, iba't iba ang way nila to cope up. Samantalang tayo, abot ko yun Ako kasi millennial. Kaya kahit pa paano, kami hoong nasa gitna. Umabot kami. Kami ho yung henerasyon na nagsisimula ang digital era and at the same time ay abot ko pa yung mga pag nai-stress ay aakyat lang sa puno ng bayabas. At mga ngain, mag-uutay. At pag walang-wala nananalbos. Sino rito yung dahil sa kamisan mo sa bayabas, inutay mo na rin ang talbos? Promise, pareho lang ang lasa. Tama? Yung mga natango, yan inanalbos. Inagawan mo pa ang kambaing, kinama na.
Sino rito yung kamisan mo sa Indian nung may murang talbos, nanalbos ka rin? Promise, lasang Indian ang talbos ng Indian. Oh, ito na yung mga sumunod na henerasyon. Tulala! Hindi nila alam yun. Bakit? Pero kilala ng mga yan, ng mga K-pop, hindi natin kilala. Marunong ang mga yang mag-Korean. Tayo, ang alam lang natin, anyong sayo, anyong lupa, anyong tubig. Yan lang alam natin. Okay. Kaya please, it is always unfair to compare. Amen ba, church? Amen. Please, wag na. Siguro maganda, ibahin lang natin ang approach. Alam ko naman ang ating gustong patunguhan eh. Gusto nating makuha nila yung lesson nung naranasan natin. Tama, mga tatay, tama, mga nanay, ano? Ibahin natin ang approach. Siguro mas maganda, diretso ka na doon sa lesson. Tapos, avoid the approach of parang comparison. Just go straight to the point, to the lesson. Huwag mo nang ikumpara. Nung edad ko, ako'y marunong na magsaing. Ikaw, pinagsaing kita. Sinabi ko, hugasan mo bigas. Ba't mo sinabon? Yung mga gayang, hand wash pa ang ginamit, kaya lasang aloe vera. Iba-iba, malapit na rin sa pandan. So once again, our God is not just our God, He is our Father. Pastor, ako po ay isa sa mga nabanggit nyo kanina na walang nakagis ng tatay. May mga kilala ko rito. And this is for you. Look at God as your Father and ask Him to reveal Himself to you. And believe me, ngayon, baka iniisip at sinasabi mo, wala kang idea kung ano ba ang pakiramdam ng may tatay. Pero right after this service, as we pray, ask God, Lord, reveal yourself to me as a father. And once again, ang promise ni Jesus, sa lahat ng naghahanap, ika'y makakatagpo. Amen? Sino excited doon? Actually, ito po ay 5 points, pero siguro ay 2 lang muna ang isi-share ko sa inyo at ituloy natin next Sunday. Number 2, based po sa prayer na si Jesus ang nagturo sa atin, na-reveal at ipinakita rin po doon that God is not only our Father, but He is also our King. In Matthew chapter 6 verse 10, ang sabi po doon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So kung ang itinuro pong panalangin ng Panginoong Jesus ay, your kingdom come, addressing God the Father, kung hinihiling po ng panalangin iyon na ang kaharian ay mapasa atin at ang kaharian ay pumarito, at may kaharian, therefore, may hari. Are you there? If there is a kingdom, therefore, there is a king. Alam nga namang kingdom, walang king. Sa bahay nga, may king. Sino? Sino ang king sa bahay? Tanyo, hindi malinaw. sabi ng mga anak, hindi nga po malinaw. Basta ang alam po namin, ang tatay ang king. Tapos ang iyong nanay, ang queen, hindi po, alas. Sabi ng isa, ang tatay po ang lion king sa bahay. Ah, talaga? Ang nanay, ang may hawak po ng latigo. Pah! Magsarn! Ano ka? Leon! Pak! Ano ka? Pusa! Ba't ka laging ginagayon ng mga tatay? Ang mga tatay po ay mapagmahal. Ano? Mga tatay, mapagmahal po tayo. Kaya tayo hindi nagpapapalag. Nagpapaliwanag si pastor. Totoo. Pero kami, alam namin, kami malakas. And what is real power? What is real strength? How do you define power? How do you define strength? Diba? Ito ang definition ng strength. It is power under control.
And mga tatay, we know how to control our strength. Tama ba? Ang strength natin ay gagamitin natin to protect our family at hindi para i-apply sa pamilya. Dahil sa tunay lamang ay pagka pumatol tayo, sa lakas ng mga tatay, pag tayo'y pumatol, humanda ka sa gante. Kaya huwag ka nang pumatol. Hindi po. Mapagmahal ang mga tatay dito sa JA1 San Jose. Amen ba? Amen. No. Pwede kang palakpakan uli natin si Lord sa buhay ng mga tatay. It's our day today. Okay. Our God is not only our Father, but He's also our King. Huwag nating aalisin ang katotohanan ng iyan, church. Pansinin ninyo ang sumunod na line. Your kingdom come, your will be done. Sabi ng old saying, ang utos ng hari. So if we are claiming, acknowledging God as our King, dapat it is always His will na siyang nasusunod at nagaganap sa atin because He is our King. And church, whether you like it or yes, walang choice eh. We are under a kingdom where there is a king. Huwag po nating isipin na kung ano ang sistema ng gobyerno sa bansa natin ay applicable din sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo sanay sa monarchy eh. Hindi tayo sanay sa may hari. Sanay tayo may presidente. Sanay tayo sa... Ano nga ang tawag dito sa sistema natin? Tayo ay demokrasya. Demokratikong bansa. Tayo ang naghahalal ng ating magiging pinuno. Meron tayong freedom to choose kung sino. Tayo boboto. Tapos, huhukos-pukusin nila. Tapos lalabas kung sinong... Hindi pala, joke lang. Naboto tayo, yun na yun. Pag kinakaboto, huwag ka nang makialam. Yaan mo na sila. Dahil ang Diyos naman na naglalagay na yan. Sinong naniniwala ang Diyos ang naglalagay? Kahit anong pandarayang gawin ng tao, Diyos ang naglalagay. Hindi, pastor, talaga naman may mga ebidensya, tumawag pa nga sa, hello, Garci. Alam niyo ang mga kabataan nyo, parang hindi nyo yata masyadong naintindihan yun. Ano? Oh. Hello, Garci. Yun. Hindi, Diyos ang naglalagay. Diyos ang naglalagay. Siya may sabi, sapat na, convinced na ako. Dahil Diyos ang may sabi, siya ang naglalagay. Okay, since tayo po ay nasa isang demokratikong bansa, hindi tayo sanay na may king. Kaya, tapos ano pa? Ito pa napansin ko sa ating mga Pilipino, ano? Masyado tayong na-steer sa pag-iingat ng ating mga karapatan. At masyado tayong na-convince na talagang dapat ay ipaglaban ng ating kalayaan sa mga nang-aapi. Kaya feeling natin agad, mga Pilipino, atapang-atao, pag may kaunting karapatan tayong nayayapakan, ay talaga namang tayo pumapalag. Bakit? Matatapang tayo eh. Kita mo naman ang ating national anthem, ang mamatay ng dahil sa'yo. Katapang. Sinong may kantang gayon? Wala, tayo lamang. Di ba? Aming ligaya ng pagmay ng aapi. Alam niyo yun yung pinag-usapan. Sabi nung iba, ba't daw naligaya ang Pilipino pag may ng aapi? Eh kasi po, kakaiba ang pagkukonstruct natin ng ating mga sentences. Meron tayong mga gayong atake ng ating sentence na nasa gitna, tapos malalaman mo yung meaning na lang doon sa dulo. Ang ikinaliligaya ay ano? Ang mamatay ng dahil sa iyo pag may nang aapi. Are you getting me? And yun. Hindi tayo maligayang may nang aapi. Baka akala ninyo yung ginagawa ng China sa atin, tayo maligaya. Hindi. Ang sabi ng ating kanta, kung may mga aapi, kaligayahan daw ang mamatay ng dahil sa Pilipinas. Sinong sasama sa akin sa Spratly Island?
Hindi naman tayo lalaban, tayo naman magsiswimming lang. Pass daw pass. Magtatatirik tayo ng bandila daw. Ng China. Anyway, it's not our topic. But we are a nation na galit sa mananakop. We are a nation na talaga namang gumawa tayo ng ating mga imagination natin na mga hero at mga... Alam niyo ba kung anong totoong story behind Lapu-Lapu? Review your history, the real one, and check your sources. And you will know na may mga hero tayong gawa-gawa na lamang natin. Ang point ko lang ay ito. Dahil sa ating kagustuhang maging malaya sa mga mananakop. Therefore, malaki ang role po nito, church, sa usapang kingdom of God. Akala natin, demokrasya din pagdating sa kaharian ng Diyos. But once again, gusto kong maging clear, monarch po ito, where there is a king. There is a kingdom where there is a king and there is one rule. At ang sinasabi ng hari, hindi mababali. At kung ano ang will ng hari, yun dapat ang nangyayaring will ng tao. Kaya nga lamang, kagaya ng ating napag-usapan last Sunday, tayo ay may sariling gusto. Tayo ang nag-set on what is good and what is evil. Samantalang ang dapat ay ang Diyos. At yung isinet niya na what is good and what is evil, yun ang i-apply. But enough to say, kailangan maging clear that God is also the King. In Matthew chapter 4 verse 17, sabi po doon, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Mapapansin ninyo nung nagsimula daw si Jesus magturo, ang unang-unang topic niya ay about kingdom. About kingdom. Bakit? Kasi gusto ring maging malinaw ng Panginoong Jesus na oo nga, nauunawaan nyo ngayon na ang Diyos ay Ama, pero maging malinaw din, siya'y hari. Siya'y hari na dapat sundin at dapat igalang. Bakit? May tendency rin kasi tayo na kapag na-reveal sa atin na ang Diyos ay Ama, ay igaya natin ang pagtrato natin sa Diyos bilang kagaya ng pagtrato natin sa ating Ama. Tapatan tayo, lalo sa mga kabataan. Tayo po ba ay lagi talagang sumusunod agad sa ating Ama? Alam niyo po bang itong panahong ito, itong henerasyong ito, tayo po o kayo po, ang nakaimbento ng paggamit ng wait. Anak! Pabukas nga ng pinto! Wait! Sino ho yung mga tatay-nanay na dito at saka yung mga ka-age ko? Ako ho ay 27 na ngayon. Wala makasupo-suporta 35 po. Di ba hindi naman tayo nag-wait na gayon? Wala, sampig Anong wait? Anong wait? Susunod ka. Kaya nga ang kanta natin I am ordered to be listened. Di ba? Yan ating kanta Sila hindi. Ang kanta ng ang mga kabataan ngayon, wait. Wait. Kaya tayo naiirita tayo pag nasabihan tayo, wait, anong wait? Wait lang. Wait lang. May tendency ang tao na itrato ang Diyos na parang pagtrato niya sa kanyang Ama. Kaya, mga anak, maging malinaw po sana na uungat ang ating Diyos ay Ama, pero siya'y hari. Hindi pwedeng wait. Alam niyo po, nakaranas ako nung ako ay nasa Qatar, ang makatagpo talaga ng tunay na hari. Alam niyo po ba ang naalala ko noon sa experience kong yun? Nung ang hari ay dadaan, sarado ang kalsada. Dadaan ng hari ng Qatar. Sarado ang kalsada. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, pupwede kaya yung sasabihin mo, wait, dadaan.
Hari, Emir, ang dadaan, Emir. At sasabihin mo, wait! Ay, ewan ko, galingan mo na, magwe-wait ka. Eh, medyo mabait-bait pa sa Qatar, ay sa Saudi siguro. At dadaan ng hari. Sasabihin kay para-hara daw, sasabihin mo, wait! Wait ka. Intayin mo rin ang mangyayari sa iyo. Wala, hindi tayo sanay eh. Pero yung mga nakapag-middle age at nakaranas ng may hari, may idea yung mga yan eh. Absolute ang power ng hari. Hindi pwedeng pa wait. Ba't ko ito sinasabi? Ano ba kinalaman ng wait? Madaming Kristiyano ngayon, may sinasabi na si Lord, ang sagot natin, wait. Pag pinag-wait naman, halimbawa about love, ayaw mag-wait. Pero pag may direktang ipinagagawa si Lord, ang sagot, wait. Ba't ka, pastor, laging napunta sa love life? Kaya masyado, para naman kayong hindi lumove life eh. Ako na may lumove life din. Hindi naman halata, dalawa na nga ang anak ko. Pero, ako kasi ay, bothered. Ang dami kasi yung sobrang aga. Pinag-uusapan namin mag-asawa kanina ay yung, ano ba yung ideal age? Ideal marrying age. Sino gusto makarinig nito? Actually, wala namang ideal. Yan na may case to case. Pero, sa aking obserbasyon, and this is my opinion, this is not in the Bible, actually. Disclaimer, not in the Bible. Ito ang aking gusto sana. I mean, hindi naman to batas, ha? Hindi to batas. Please don't get me wrong, hindi to batas. Hindi ko sinasabing ito ang dapat mo sundin. Pero sa tingin ko, mas maganda talaga mahaba ang friendship. Doon kayo mag-getting to know each other. Nak, sa lakas ng amen nung ang naging boyfriend ay best friend. Ang sabi nung lalaki, buti na lang umamin ako. Next, follower. Okay. Yes, mas gusto ko yon, mahaba friendship. Tapos doon kayo mag-getting to know each other. At least, pag may mga nadidiscover ka sa iyong friend, along the way, at least, hindi ka masyadong mata-turn off kasi, tropa friend naman eh. Ang hirap kasi kapag may na-discover ka, along the way, tas kayo na, pala'y mabaho ang hininga. Wala, hindi na lamang mabaho ang hininga dahil nagligawan online. Mabaho palang hininga na rin, kaya pala rin ayaw makipag-usap sa akin sa personal. Ang gusto'y video call. Diga, sinagot mo na agad. Atat. Ay di, anong nangyari? Nako, nung unang eyeball. Nako, sorry, hindi niya alam yung eyeball. Meet up. Sa amin, eyeball eh. Actually, nakiki-eyeball lang ako. Hindi man ako gumamit ng term na yun. Meet up. Nakaw! Kinama na. Hindi naman daw mabaho ang hininga. Baktol. Mas mahaba ang friendship. So, doon kayo mag-getting to know each other. Tapos, hindi masyadong mahaba yung BFGF stage. Hindi pinahahaba yan. Bakit? Kasi, diyan matindi ang tukso. Hindi pinahahaba yan. Di yan na yung mga, syempre, kayo na, kaya kayo medyo attached, ay di yan na eh. Pastor, kayo naman, para kayong walang tiwala sa amin. May tiwala ako sa inyo. Sa demonyo, wala. Kaya wag niyong hayaan na kayo ay madidemonyo. Wag niyong hahayaan, mga kabataan, lalo kung kayo in a relationship na kayo ay mga nasa private and exclusive place na kayo lang. Wala namang nangyayari sa gitna ng parke. Meron po, badyaw, hindi kayo badyaw. Kaya avoid too exclusive places. I'm talking to those who are in a relationship na. Kaya hindi nakaka-relate si Bieber, hindi nakaka-relate si Jen Kenneth, dahil yung mga yan ay single. Mapuwerang hindi ako updated. Single daw, single. Wala pa sidecar. Okay.
What else? Ba't mas maigsi? Maganda gayon. Yung mga tipong mag-boyfriend o mag-girlfriend, mga 23. Tapos, mga 1 or 2 years na BFGF. Parang mga 25, kasala na. Diba? May nagayon, lampas na ng 25. Nagayon eh. Iba ang effect eh. Nagre-react eh. Ilang kayo dyan? Okay. Kayo naman, yung mga nagayon, dahil iba na, hindi nabola ang edad at lampas na, kayo mag-alala, ang timing ni Lord ay perfect. At again, hindi naman batas yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko yun lang yung aking opinion. Para may guide ang mga kabataan. Minsan kasi kung hindi mo sasabihin ito, wala silang idea. Akala nila basta tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Di ba? Hindi yun totoo. Pwedeng hindi mo sundin agad. Baka po mawala. Pag nawala, hindi talaga yan. Kaya kapag willing to wait naman, yan ay willing to wait lagi. Mga girls, pipili ka nung willing to wait. Kasi pag hindi makaantay, maniwala kayo pag mag-asawa na kayo, ay kay katagal-tagal mo pa namang gumayak, hindi rin yan makakaantay. Hanggang kailan mo kukulayan yung mukha mong yan, tagal-tagal mo. Yan. Dahil pumili ka ng maiinipin. Kaya pala nung ako'y nililigawan na rin, inaraste na agad ako't hindi na nakaantay. Ngayon na. Kaya wag tayong mga girls makinig. Mahal ko kayo, ako'y nagpapakatatay sa inyo. Kaya ko ito sinasabi sa inyo. Magagalit kayo sa akin ngayon, pero mauunawaan niyo ako sa bandarian. Do not awaken love when it's not yet time. Pili kayo ng patient. And boys, pili kayo nung hard to get para hard to lose. Kasi kapag easy to get, easy to lose. Saka walang thrill. Gusto natin yung pinahihirapan tayo. Tama ga, boys? Bakit mga kabatch ko nung sumagot? Bakit yung mga kabataan natin parang, pahihirapan? Ayoko nang mahirap. Nasasanay na kasi ang kabataan sa instant noodles, instant girlfriend. May thrill. Please, hindi na ako nagko-compare Hindi ako nagko-compare. Pero, I am talking based on experience. Easy to get, easy to lose. Hard to get, hard to lose. And ang number 1 rule, ito rule na. Talagang ito'y pagdidiinan ko na. Hindi ito opinion. Pumili ka ng mahal si Lord. Pastor, mahal ako. Hindi yan sapat. Dahil posibleng mahal ka niyan dahil ika'y maganda. Mahal ka niyan dahil ikaw ay maputi. Mahal ka niyan dahil ikaw ay matalino. Ikaw ay magaling magsalita. Ikaw ay smart. Ang tunay na pagmamahal, malalaman niya ay sa tagalan. Kaya minsan napag-usapan na natin yan test of time. Tumili ka nung mahal si Lord. Meron nung ikinasal daw. At ang sabi daw nung bride, humingi ako kay Lord ng lalaking mamahalin ako. At binigyan niya ako ng lalaking mas mahal ang Diyos kaysa sa akin. Alam niyo, magandang prayer yon. Mga single, magandang prayer yon. Hingin mo ay hindi yung tamang tao dahil baka ibigay sa iyo laging tama. Ang hingin mo, yung mas mahal niya si Lord kaysa sa iyo. Bakit po? Bakit po? Kasi yung pagmamahal ng tao ay limited yan. Yan ay nakabase sa maraming bagay.
Kaya nga, tanungin ninyo yung mga mag-aasawa rito, kung love pa talaga ang pinaiiral nila. May love pa din, pero majority na ay commitment. Hindi na lang basta love, ito'y desisyon na. Dahil kung love at love lamang, wag sa hirap mahalin ng taong rin, ligalig na ligalig, natanda parang paurong. O, diga, kahirap. Commitment na yan, mga kapatid. Mga kabataan, nakala ninyo, lablaban lang yan, hindi. Commitment na yan, na pinatitibay ng love sa biyaya ng Diyos. Okay? Kaya ang mahalaga yung hingin natin ay yung taong mas mahal ang Diyos kaysa sa atin, kasi pag mahal niyang partner mo ang Diyos, susunod yan sa Diyos. At ano ang sabi ng Diyos? Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Babae, mahalin at igalang mo ang iyong asawa. Susunod yan, mahal niya ang Diyos eh. Are you there? Anong hihilingin mo, single? Yung partner na mas mahal si Lord kaysa sa'yo. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Ephesians chapter 5, 25 to 26. Husbands, love your wives. Pastor, madami yatang wives. Husbands ang kinakausap. Dapat tayo rin medyo may kaunting basic sa English at sa grammar. Dahil yung iba, nakiktake yan ng mali. Yun, payag palang Bible, wives. Oh. Plural yun. Ay hindi pala si Aida o si Lorna o si Pe. Si Aida at si Lorna at si Pe. Eh siya ka. Malay. Husbands, mga asawang lalaki, yun sa Tagalog. Ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. Ibig sabihin, tigigisa kayo, ha? Hindi yung tigi-ilan. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word. Okay? Hanggang dyan na lang muna. At ang sabi ng hari, do not equally yoke with the unbeliever, where there is no common between light and darkness. Yan ang sabi ng hari. Hindi po, karapatan ko po ang pumili ng... Digay, you have the luxury of choice nga, but among the fellow believers. Pastor, nag-workout naman, may mga kilala po ako, nag-workout naman. Unbeliever ang naging partner, nag-workout naman. May kilala rin ako, pero mas marami ang kilala kong hindi. So why gamble? Bakit ka magbabaka sakali kung pwede namang mamili sa mga kasamahan? Wala akong mapili, intay-intayin mo. Kaya nga't di pa nadating, wala pa. At hindi pa. Okay? Remember, si Adan, hindi namuwersa na maghanap ng Eva. Si Adan, binigyan ng Eva. Remember that, mga Adan. Kung hindi ka pa sure kung Adan ka o Eva, ayun muna unahin mong ayusin. Okay? Mga Eva, hindi namuwersa si Evang magka-Adan. Eva, ibinigay ka ng Diyos sa Adan. At hindi ikaw ang nagbigay ng sarili mo. Okay? Hayaan mong si Lord ang magbigay sa iyo. Mga Adan, isa lamang ang tadyang na kinuha ng Diyos. Hindi madaming tadyang, tatadyakan kita pag... Isa lamang. Okay? Ha? Bakit nagkakaproblema ang lalaking may multiple partners? Kasi naubos ang ribs niya. Nalabas ang bituka. Okay, tama na. Nahaba ay nayabang. Si Lord ang ating papurihan at palakpakan. Come on, the best na palakpak para kay Lord. May I invite everyone to stand up, please? We're going to pray. Una, hihilingin natin ang biyaya ng Diyos na ma-reveal palalo sa atin na siya hindi lang Diyos, kundi siya ating Ama. Ama na pwedeng lapitan, Ama na pwedeng hingaan, Ama na siyang nagpo-provide. Mga tatay, I salute you for doing your best to provide for your family, but I want to remind all of us, including me,
it is not us who really provides for our family, it's our Father in heaven. Tayo, channel lang tayo, channel lang. Tayo ay kasangkapan lamang para tayo mapagpala at ang pamilya natin. But it is truly the God, the Father who provides. He is the provider. Amen? What else? We will ask the grace of the Lord na i-reveal niya sa atin na siya'y hari. Na ang kalooban niya ang dapat nating sinusunod. At hindi natin ipinipilit ang atin. And we will also thank God sa buhay ng bawat tatay. Can we do that? Amen. Come on, join me in prayer. Lord, Abba, in the name of our Lord Jesus, we come to you. Kagaya po ng inyong sinabi sa inyong salita, O Panginoon, na kung kami mananalangin, ganito kaming manalangin, Ama namin Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo. Hinihiling po namin ang biyaya ninyo na i-reveal nyo po sa aming lahat na hindi ka lamang namin Diyos, hindi ka lang namin tagapagligtas, kaya aming Ama. Kaya aming Ama, reveal to us that you are a Father who cares, a Father na may pakialam, a Father na concern. Reveal it to us. Most especially for those na walang nakagis ng Ama. Most especially for those na oo nga may nakitang Ama pero hindi naman nagpakaama sa Kanya. Oh Lord, we pray, reveal yourself to us. You said in your word that you came to heal the brokenhearted. There is no orphan sa mundong ito dahil lahat kami may tatay at ikaw yung. And in the name of Jesus, I pray to those who have an orphan spirit, may espiritu ng nangungulila sa magulang lalo sa Ama. I am praying and declaring to your life right now that the love of the Father, the love of Abba Father will flow to your life right now like a mighty river in Jesus' name. Pupunuin ka ngayon ng pag-ibig ng Diyos Ama. You will experience ang di mo pa nararanasan noon, and that is the love, the overflowing, the overwhelming love of Abba Father. Receive it in Jesus' name. And Lord, we also pray, reveal to us yourself as a King. Reveal yourself to us, O Lord, bilang isang hari na dapat masunod. And teach us, O Lord, teach us to obey. Teach us to always acknowledge that not our will, but your will be done. Salamat po, Ama. I pray and declare in Jesus' name na ang lahat po ng inyong anak sa J1 San Jose, on-site and online, will never be the same. I pray na ang bawat isa will always look at you as our Father, as our King. At patuloy niyo pa pong ipakilala ang inyong sarili sa amin. We long to know more about you, Abba. We long to know more about you, God. Continue to reveal yourself upon us. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. And we also pray and dedicate to you the lives of every father. Pagpalain niyo po ang bawat tatay. Pa-in-love ng pa-in-love sa iyo, Lord Jesus, sa lahat ng tatay. Salamat po, Ama. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, maaari na po tayong maupo.